Bakit mataas ang langit? Noong unang panahon ay mababang mababa pa ang langit at walang buwan o mga bituin. Sa isang malayong lugar ay matatagpuan ang bahay kubo ng mag-inang sina Maria. Si Maria ay may suklay na ginto at kwintas na may butil-butil na ginto. Halos araw-araw ay isinusukat niya ang suklay at kwintas at tinitingnan niya ang kanyang anino sa tubig kung siya ay maganda. Isang araw, nang isinusukat ni Maria ang suklay at ang kwintas, ay tinawag siya ng kanyang nanay. Maria, magbayo ka ng palay, ang wika ng ina. Opo, ang sagot ni Maria, ngunit hindi siya kumilos. Maria, magmadali ka, ang tawag na muli ng matanda. Wala tayong bigas na isasaing. Opo, sandali po lamang, ang tugon ni Maria. Maria, sinasabi ko na sa iyong magbayo ka ng palay. Madali ka, ang galit na utos ng matanda. Tumindig si Maria at tuloy-tuloy siya sa lusong ng palay. Hindi na niya naalis ang suklay at kwintas. Nalalaman niya kapag galit na ang kanyang nanay ay dapat siyang sumunod ng madali. Nagbayo na siya ng nagbayo ng palay. Pagkatapos ng ilang sandali, siya ay pinawisan. Napupuno ng pawis ang aking kwintas, ang wika ni Maria sa kanyang sarili. Hinubad niya ang kwintas at inalis ang kanyang suklay. Isinabit ang mga ito sa langit na noon ay mababang mababa at naaabot ng kamay. Habang nagbabayo ay tinitingnan niya ang kanyang suklay at kwintas. Kay ganda ng aking suklay at kwintas, ang wika ni Maria sa kanyang sarili. Pagkatapos kong magbayo ng palay, ay isusuot ko uli ang aking suklay at kwintas. Sa gayong pagsabi, ay dinalas niya ang pagbabayo ng palay upang ito ay matapos at maisuot na niyang muli ang suklay at kwintas. Tumaas ng tumaas ang pagbuhat niya ng halo at dumalas ng dumalas ang pagbagsak nito sa lusong. Umaabot na pala ang dulo ng halo sa langit. Ngunit hindi niya ito napapansin. Tinitingnan niya kung malapit na siyang matapos upang masuot niya ang suklay at kwintas. Itinaas pa niya ng lalo ang pagbuhat ng halo upang lumakas ang pagbagsak nito sa lusong at nang madaling mabayo ang palay. Sa bawat pagtaas pala ng kanyang halo ay bumubunggo ang halo sa langit at sa bawat pagbunggo naman ay tumataas ang langit. Nang mapuna ni Maria ang nangyayari ay mataas na ang langit. Tangay-tangay ang kanyang gintong suklay at kwintas. Hindi na niya maabot ang mga ito. Tumaas ng tumaas ang langit. Tumaas din ng tumaas ang suklay at kwintas. Noong gabing yaon ay umupo si Maria sa may bintana at tinitingnan niya ang langit na ngayon ay mataas na mataas na. Hinanap niya ang kanyang suklay at kwintas. Naroroon ang kanyang gintong suklay at siya ring naging buwan. At ang gintong butil ng kanyang kwintas ay nagkahiwa-hiwalay at siya namang naging mga bituin. Lalong maganda ngayon ang aking gintong suklay, ang wika ni Maria sa kanyang sarili. At anong kinang ng mga butil ng aking kwintas? Sana'y nagustuhan nyo ngayon ang ating kwento. Hanggang sa susunod!